Ang hiking na kinaaaliwan ng mga kabataan ngayon sa social media ay nagsisilbi bilang refresher sa ingay at pagod ng buhay. Iba ang kalbaryong pinagdadaanan ng 75 anyos na si Lola Matilde. Sa gitna ng matirik na bahagi ng bundok ng Sitio Calibasan, Toledo City sa Cebu, ay mayroong isang 75 anyos na matanda na naging parte na ng buhay ang pagtaas at pagbaba sa bundok upang kumuha ng supply ng tubig. Isa sa pinaka-importanteng pangangailangan ng mga tao ang tubig. Ngunit, paano kaya ang mga walang supply nito? Ang Sitio Calibasan ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok, kaya't hindi na umaabot sa kanila ang supply ng tubig. Dahil dito, buwis buhay na sinusuong ni Lola Matilde ang kabundukan makapag-igib lamang ng 3 galong tubig na kung susumahin ay sasapat lamang sa kanya para sa isang araw. Ang kukuba-kuba niyang likod, mahihinang mga tuhod at nanginginig na mga buto ay pinipilit na umakyat para sa kanyang pangangailangan. Mag-isa na lamang si Lola Matilde sa buhay. Wala siyang asawa at patay na ang kanyang mga kapamilya. Kaya't ang tanging kasama niya na lamang sa buhay ay ang kanyang mga aso na sila Diana at Kabang, na siya ring napaglalaanan niya sa isa sa mga galon ng tubig na kanyang naiigib. Wala siyang kasama sa paglalakbay, kaya't isang maling apak niya lamang, maaari siyang mahulog mula sa mataas na kanyang binabaybay. Ngunit maayo kay dagon ko sa kong karga, mga galon. Oras ang bibilangin bago makarating si Lola Matilde sa kanyang paroroonan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay paakyat habang buhat sa kanyang mga balikat ang basket na pinaglalagyan niya ng kanyang mga galon, oras na naman ang bibilangin upang makabalik siya sa kanyang munting tahanan. Ngayon, doble na ang bigat na kanyang papasanin. Matindi ang kapit niya sa kanyang mga sungkod dahil mas mabigat na ang laman ng basket niya habang pababa sa bundok. Mga halaman na lamang ang saksi sa kung ilang beses na sa tanang buhay ni Lola Matilde ito na pagdaanan. Mayroon naman daw nag-iigib sa Sitio Calibasan. Yun ay si Alexander, na 35 pesos ang singil sa bawat galon. Kaya ang looy sa ko nila, kinanglan po lang tubig ba? Kaya akong tabangan po na po nila po. Ngunit ang kakarampot na halagang ito ay ginto para kay Lola Matilde. Sa hirap ng buhay, mas pipiliin niya na lamang pagurin ang matanda niyang katawan kaysa magbayad. Ako'y kasuhol pagkarga, na ako lang hinihilig sa gob. Likas nang mahirap ang buhay, ngunit mas nakakaawa ang mga kagaya ni Lola Matilde na araw-araw ay mas danas ang hirap nito dahil sa kakulangan ng supply sa mga pangangailangan. Si Lola Matilde, isang patunay na kahit ang mga nasa laylayan ay lumalaban ng patas. Mahina man ang kanyang mga buto, malakas naman ang determinasyon sa kanyang puso na lumaban para patuloy na mabuhay. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nariyan si Lola Matilde, tahimik na sinusuong ang kabundukan. Sa bawat uhaw na kanyang napapawi, may sigaw na mas nananaig upang patuloy siyang mamulat at umakyat ulit. Para sa mga kwentong kredible, tatak de kalibre, ito po si Fatima Bandin mula sa Broadcasting to Me.